kailangan ko pala ng tatay ko, kailangan ko nang bumalik. Nung masyado na siyang naghirap at walang-wala na, naisipan niya na bumalik sa tatay niya. Sabi niya, kailangan ko nang bumalik sa aking ama. Hindi na ako karapat-dapat, sasabihin ko na lang, isa na lang ako sa mga tauhan niya. Pero po ano nangyari? Nung nakita pa lang malayo ng tatay yung anak niya, pabalik, with open arms. Sinalubong at tinanggap. Ganun po yung Father's love. Yung pagmamahal ng Diyos Ama sa bawat isa sa atin. Na kahit ano man po yung mga nangyari, dahil anak ka niya, pag bumalik ka, tatanggapin ka. Amen. So pinapakita po dito yung unconditional love and forgiveness. So yun po yung isa sa sinabi, Jesus came to reveal the Father. So, hinighlight po dun yung God's unconditional love and forgiveness. So, parang wala pong binigay na requirements yung tatay nung babalik yung anak na, what if ganito ka, tatanggapin kita. Kung gagawin mo to, wala pong binigay na ganun. Walang binigay. Dahil anak ka, pag bumalik ka, with open arms, tatanggapin ka, i-embrace ka. Walang rejection. So, ganun po ang pagmamahal ng ating Diyos. Kapag nagbalik loob ka, hindi ka tatanungin, hindi ka bibigyan ng kondisyon kung bakit ka tatanggapin. Tatanggapin ka lang. So, Jesus shows us that God is not distant or indifferent, but a loving Father who desires a relationship with His people. So, yan po yung number 1, kung bakit ang Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, bumaba sa lupa, nag-anyong alipin, una, para i-reveal the Father. Jesus came to reveal the Father. Number 2, why did Jesus come? Jesus came to proclaim the kingdom of God. Kingdom of God. Yung sa Lord's Prayer po, meron, di ba? Sabi, mapasa amin ang kaharian mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Kasi po maganda po na habang tayo ay nabubuhay, nararanasan po natin yung kingdom of God, yung kaharian ng Diyos. Sabi po ng Mark 1:14-15, the kingdom of God has come near. Okay, Mark 1. The time promised by God has come at last. He announced, the kingdom of God is near. Repent of your sins and believe the good news. So tingnan po natin yung sinabi dyan. May dalawa pong sinabi, repent of your sins and believe the good news. So, review lang po, yung repent, alam po natin yun, na hindi po siya feeling lang, na feeling sorry ka. Ano po yung repent? Di ba yung metanoia, yung Greek word niya? Change of heart, change of mind, change of actions. Iyon po ibig sabihin ng repent. Hindi dahil umiyak ka ng marami at sorry ka, nag-repent ka na. Pagtalikod sa kasalanan at paglapit sa Panginoon. Iyon po yung repent. So, turn away from sin and turn toward God. So, yung number 2, sabi po dyan, believe the good news. Marami pong news. Hindi po lahat ng news pinapaniwalaan. Yung good news po, ano po yung good news na tinutukoy dyan? Believe the good news. Gospel. Ano po ang gospel? Good news, binaliktad, no? So, ang gospel po ay message of salvation in Christianity. Na ang focus niya, or yung kanyang center, ay si Jesus Christ. So, nandyan po sa gospel yung birth, yung mission, yung death, and resurrection of Jesus. Na si Jesus, tayo po ay naniniwala na siya ay Son of God, na siya ay nabuhay, sinless ang kanyang buhay, at siya po ay namatay for humanity's sin, at siya po ay nabuhay na magmuli, rose from the dead, to offer eternal life to those who believe in Him. So, ganun po ka-importante yung ating faith sa Panginoong Jesus.
Hindi nagkakabisa ang pangalan kung wala kang faith. Hindi siya parang abracadabra, Jesus, Jesus, na bigla na lang may magic. Ang power po ng name of Jesus, kailangan meron po tayong faith at pananampalataya. Kilala natin siya kung ano yung ginawa niya noon. Ginagawa niya ngayon at gagawin pa sa ating mga buhay. So may power ang name of Jesus. Okay, so Jesus' mission was to bring the reign of God to earth. So yung kanyang, na si Jesus po, pinapakita po dito, meron siyang reign or rule over all creation. Nung siya po ay bumaba sa lupa, sa earth, pinakita niya po yun sa anong mga paraan. Sa kanyang mga teachings, sa kanyang mga miracles, sa mga parables na kanyang itinuro. So Jesus' mission was to bring the reign of God to earth, a kingdom not of this world, but one that starts in the hearts of those who follow Him. Through parables, miracles, and teaching, He introduced a new way of life grounded in love, justice, mercy, and truth. So the kingdom of God is alive within and among us now. The kingdom of God is not just a future hope, it's a present reality that we are called to live in today. Okay, so yan po yung number 2. Ano po yung number 1? Jesus came to reveal the Father. And number 2, para hindi po natin reviewin mamaya. Number 2, okay, to proclaim the kingdom of God. Number 3, Jesus came to seek and save the lost. Para po yung hide and seek, no, ng mga laro ng bata. Pag ikaw ay nagtago, kailangan kang makita, hanapin. So, ang mga nawawala po, naliliko ang buhay, tumatalikod sa Panginoon. Ang desire po ng Lord ay maligtas sila, kaya hinahanap niya. Sabi po sa Luke 19:10, "For the Son of Man came to seek and save the lost. For the Son of Man came to seek and save those who are lost." So Jesus' mission was focused on salvation. He came to rescue sinners and restore them to right relationship with God. This was done through His life, death, and resurrection. Meron pong isa na story po sa Bible, si Zacchaeus. So si Zacchaeus po ay mayaman. At siya po ay leader ng mga maniningil ng buwis. So siya po ay tax collector. At marami pong mga Hudyo or mga Jews ay galit sa kanya. Kasi siya din po ay isang Hudyo. Pero siya po ay nagtatrabaho sa Roman authorities. At ang tingin po sa mga tax collector ay mga corrupt. Nagtatrabaho sa Roman authorities, corrupt kasi nag-overcharge sila. At si Zacchaeus na-overcharge yung mga kasama niyang mga Hudyo. So, nung papunta po ang Panginoon dun sa kanilang lugar, naging curious siya, sino ba itong Jesus na ito? Si Zacchaeus po ay pandak. Kaya po siya ay umakyat sa puno ng sycamore para makita niya ang pagdating ng Panginoong Jesus. Nung dumadaan ng Lord dun sa kanilang lugar, nakita siya. Sinabi niya, "Zacchaeus, bumaba ka diyan. Healthy people don't need a doctor." When Jesus heard this, He told them, "Healthy people don't need a doctor. Sick people do. I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners." So alam ko po lahat po ng nasa loob ng simbahang ito, umaamin na tayo po ay makasalanan at wala pong nakaabot dun sa pamantayan ng Panginoong Jesus na tayo po ay matuwid. Lahat po tayo dito nag-a-admit na tayo po ay nagkakamali. Tao lang at pinaka-importante po, lahat po tayo dito umaamin na kailangan natin ng Panginoon. Na kailangan natin ng Lord na gagabay sa atin sa bawat araw kasi napaka-prone. Vulnerable po tayo sa mga pagkakamali at temptation. Pero ang Diyos lang po ang tumutulong sa atin para mapagtagumpayan ang bawat araw, ang bawat tukso, ang bawat kasalanan na ating mga hinaharap.
Okay, Jesus had a special heart for the lost. Restore yung broken relationship. So, ibig sabihin, dati may magandang relasyon. Pero nagkaroon ng dahilan at ito'y nasira. So, pag na-reconcile or na-restore, ibig sabihin, ibabalik ka ulit doon sa magandang kalagayan, sa maayos na relasyon. So, yun po yung reconciliation. So, number 4, Jesus came to bring reconciliation. So, parang panumbalikin yung magandang samahan, yung magandang pinagsamahan. Para pong ganun, ano? So, ang naging dahilan, naging barrier kung bakit nasira ang relasyon ng tao sa Diyos ay ang kasalanan. Yun po yung naging hadlang, kasalanan. Kaya nasira. Pero ang Panginoong Jesus, siya yung naging daan para magkaroon ulit ng ugnayan ang makasalanang tao at kabanal-banalang Diyos. Sabi po ng 2 Corinthians 5:18-19, "And all of this is a gift from God, who brought us back to Himself through Christ. And God has given us this task for reconciling people to Him." So, hindi po tayo yung magiging dahilan para ang tao lalong malayo sa Diyos. Hindi po dapat tayo ang nagiging dahilan para maging matisod ang tao sa pananampalataya sa Panginoon o yung kapwa natin mananampalataya. Pero tayo po yung nagiging daan para ang tao mapalapit. Hindi isumpa ang Diyos, pero mapalapit at magdepend lalo sa Panginoon. Jesus' death on the cross was the ultimate act of reconciliation, bridging the gap between a holy God and sinful humanity. His mission was not just to teach or heal, but to restore the broken relationship between God and humanity caused by sin. Okay, balik po tayo dun sa the parable ng prodigal son. Di ba po dalawa yung magkapatid? Sino po yung umalis? Yung bata. Naiwan yung kuya. So, parang ganito po yung yung reconciliation. So, nung nakita po nung kuya na yung kapatid niya ay bumalik at welcome back at binigyan ng bonggang celebration, sabi nung kuya, nagalit po, di ba? Kasi sabi, ako yung nandito kasama mo, Father. Hindi kita iniwan. Bakit siya ang bibigyan ng at welcome ng ganyan na lang na parang siya may